tinutukoy di umano na Land of Ophir sa Biblia na isang lugar na pinaniniwalaang sagana sa ginto. Posible raw na Pilipinas? Ang naging basehan daw ng kongresista ang Colección General de Documentos Relativos a las Islas Filipinas o General Collection of Documents relating to the Philippine Islands. The navigational guide nung sila po'y nagsimulang maglayag started from the Cape of Good Hope in Africa to India, to Burma, Sumatra, Moluccas, Borneo, Sulu, to China. Then, finally, sa tapat daw ng China ay pulong-pulong mga isla, muchos de oros, mayaman sa ginto. Ang according to Pagkepeta, ang pangalan ng mga islang ito, Ophir. Tayo lang naman po ang 7,000 isla sa tapat ng Ang China. farthest east side ng mundo is Philippines. Yun ang isang fact na pwedeng mag-triangulate sa hypothesis na Philippines is Ophir. Sa history book ng mga Kastila, may nakalagay doon kung paano mo malalaman kung saan ang Ophir. Nandun mismo yung ruta. Alam ang pinakadulo, Pilipinas. Ophir, Pilipinas. Spanish document. This is reference number 2. Colección General de Documentos Relativos a las Islas Filipinas. Ang original copy ay matatagpuan sa Archivo de Indias de Sevilla. Sa pagkakaalam po namin, merong kopya nito sa UST Miguel de Benavides Library. Itong scanned copy na ipinapakita namin ay mula sa Biblioteca de España. Let me read, and I quote, Documento número 98, desde año 1520 hasta 1528. Descripción geográfica desde el Cabo de Buena Esperanza hasta China. Inédito. Estos son los lugares y puertos y islas principales que del Cabo de Buena Esperanza hasta los lequios, que es lo que hasta agora más se ha descubierto y que más noticia tiene en Portugal. Translation. Document number 98 from year 1520 to 1528. Geographical description from the Cape of Good Hope up to China. These are the main places, ports, and islands from the Cape of Good Hope to the Lequios, which has been discovered so far, and what more news has in Portugal. Note, Lequios is Luzon. Ang dokumento ay isang detalyadong navigational guide kung paano matatagpuan ang Ophir mula sa Cape of Good Hope sa dulo ng Africa, dadaan sa India, to Burma, to Sumatra, to Moluccas, to Borneo, to Sulu, to China, then finally, sa harap ng China, Ophir. Sa page 136, paragraph 2 ng document, makikita ang isang napakahalagang identity ng ating bansa. Let me read, Mr. President. Saliendo de estas islas para el norte contra la China, esta una isla muy grande y buena y muy abastada, llaman Solor en cu y mucho oro e aljofar y perlas es el rey gentil. Translation. Leaving these islands to the north against China is a very large and good and very crowded island that they call Solor, in that there is a lot of gold and pearls. The king is a Gentile. Inilarawan ang isang malaking island sa north na nasa harap ng China kung saan matatagpuan ang maraming gold and pearls at tinawag ng author na hintil ang hari. Sa pinaka-finale, ganito nila inilarawan ang kabuuan ng Ophir. Let me read, Mr. President. Lequios Ophir, de frente dista dicha China, esos tifas, están muchas islas a la mar e allende. Translation. Ophir, in front of China are many islands. Ang Ophir ay binubuo ng maraming isla na nasa harapan ng China. Sa muli, Mr. President,
walang ibang lugar sa Asia Pacific na tumutugma sa description kundi ang ating archipelago. Paano po namin nasabi? Ayon sa dokumento. Number 1, ang Ophir ay binubuo ng maraming islands at nasa harap ng China. Definitely, walang ibang group of islands sa harap ng China kundi tayo, mahigit 7,000 islands. Number 2, ang Ophir ay maraming ginto, muchos oro, na matatagpuan sa malaking island sa northern part na nasa harap ng China. Tinutukoy po ang ancient gold mines sa Benguet and neighboring provinces ng Liquios or Luzon.